Hello, magandang araw. At ngayon po ay mag-harvest na naman tayo ng hito. Tara, samahan niyo ako. Pinatayuan na nga po pala namin kahapon pa yung fish pond. Ayan na yung mga hito. Kitang-kita na yun. Malaki na karamihan sa kanila, mga 2 pieces to 3 pieces per kilo. Ito na yung last na fish pan na harvestan ng hito. Bale, pangalawang harvest na namin to dito sa fish pan na to. Nung unang harvest namin dito ay kumuha lang kami ng 25 kilos. Tapos ngayon po, ang order po sa amin ngayon ay 40 kilos. Kaya yun po ang kukunin namin ngayon. Bale, almost 4 months na po ito, kaya marami na pong malalaki. Dalawa nga po pala yung fish pond namin na merong hito. Pero last month po, ang inuna po namin ubusin ay yung sa kabilang fish pond. Madami kasi yung order sa amin last month. Kaya yung mas malaking fish pond ang kinuha na namin ng hito. Pansalok nga lang po pala yung ginagamit namin upang makapag-harvest. Para po ay mapili din po namin yung sukat ng mga hito. Depende po kasi sa order ng mga customer. Yung iba po kasi ang gusto nila ay 2 piraso 1 kilo. Yung iba naman ang gusto ay 3 piraso 1 kilo. Kaya pinipili po namin yung mga sizes namin na sa tingin namin ay sasakto sa kanilang order. Ngayon ay magtitimbang nga tayo ng mga pa-order. Inuna ko nga po palang timbangin yung mga pa-order namin dito sa barangay. Yung mga 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Yun po ang muna inuna ko para ma-deliver ko na. 15 kilos lang naman yun, kaya mabilis lang ma-deliver. Pagkatapos ko nga po palang mag-deliver ay dumating na po yung aking reseller. Siya po yung kukuha ng 25 kilos. 100 pesos nga po pala ang bigay ko sa kanya per kilo. Kasi po ay maramihan naman po siya kung kumuha. Kapag ang order naman po ay 1 kilo, 2 kilo, ang bigay ko po sa kanila ay 130 pesos per kilo. Tsaka lang po ako nagbibigay ng 100 pesos per kilo kapag 20 kilos pataas po ang order sa akin. Nabebenta kasi nila yon ng 140 o 150 per kilo sa kanilang lugar. Kaya talagang kumikita rin sila. Sa ngayon po ay isang reseller lang po ang nasabihan ko na mag-harvest ako, kasi nga di ko rin nakalain na lahat pala ay malaki na. Dapat pala sinabihan ko rin yung dalawa ko pang reseller para naubos na lahat to. Kaya mamaya ay maraya pong matitira dyan. At baka po next week o next 2 weeks tsaka natin ma-harvest lahat. Sa tingin ko po ay aabuti pa po siguro ng 50 kilos yung mga matitira dito. Kasi ay sobrang dami pa po nila. Tsaka talagang malaki na po. Ito nga po palang laman ng fish pan na to ay ito na po yung pinakatubo natin sa hito farming natin. Kasi po yung isang fish pan po natin na harvest ay balik puhunan pa lang po tayo doon. Kaya yung kikitain po dito sa fish pan na to, ito po yung kita natin sa 4 months na paghihito farming. Kaya maganda rin po ang kitaan sa hito farming. Basta po ay matyaga lang tayo at madiskarte. Hanap lang po tayo ng legit na supplier or breeder para po ay siguradong quality po yung mga makukuha nating fingerlings, para po ay mabilis talagang lumaki. Tsaka syempre, alaga din sa pagkain. Kailangan ay lagi silang busog para po maiwasan natin na kainin po nila yung kapwa nila fingerlings.
Pagkatapos nga po nating maibigay yung order sa atin ng ating reseller ay tutubigan po natin uli yung fish pond. Maghihintay na lang po siguro tayo ng 1 week or 2 weeks at uubusin na po natin yung laman ng fish pond na yan para po ay may condition uli natin yung fish pond at malagyan uli natin ng mga fingerlings. Yun lamang po at maraming salamat po sa panonood. Happy farming!